na buwan bago siya isinilang sa isang maharlikang pamilya. Namundok ang kanyang ama upang sugpuin ang isang masamang pangkat ng mga igorot. Sa kasamaang palad, napatay ang ama. Pinugot ang kanyang ulo at isinabit sa gitna ng nayon ng mga igorot bilang gantimpala at parangal sa kanilang pangkat. Sa kabilang dako, nagulat ang ina pagkatapos nang biglang lumaki ang sanggol at agad-agad nagsalita. Isinumpa ni Lamang sapagkat ito nga ang naging pangalan niya. Na namumundok din siya upang matuklas kung anong nangyari sa kanyang ama. Kasama ang kakaiba at mabuting pangkat ng mga igorot, inakyat ni Lamang ang bundok at natagpuan ang bangkay ng ama niya. Bilang ganti, pinatay niya ang bawat isa ng mga masasamang igorot gamit ang tangi niyang sandata, isang sibat. Pagod na pagod siya pagbalik sa bahay. Minabuti niyang maligo muna at sumisid sa ilog ang burayan. Kaginsa-ginsa, umapaw ang ilog sa kapal ng putik at dugo na nahugas mula sa kanyang katawan. Lahat ng isda sa ilog ay namatay, pati ang mga palaka at iba pang hayop na umahon mula sa ilog ay namatay lahat sa pampang. Kinabukasan, ipinahayag ni Lamang sa ina na mag-aasawa na siya. Ginamit niya ang kapangyarihan niya sa hiwaga at nabatid niya na ang magiging asawa niya ay si Ines, isang babae na taga-Kandon, isang munting nayon sa Hilaga. Patungo na siya doon nang nadaanan niya ang isang batong dambuhala. Tapos, pinugutan niya ng ulo. Sa Kandon, dinatnan niyang nakapaligid sa bahay ni Ines ang libo-libong lalaki na nanliligaw sa dalaga. Siksikan silang lahat at upang makalapit sa bahay, napilitan si Lamang na lumakad sa mga ulo ng mga nanliligaw hanggang umabot siya sa isang bintana kung saan siya pumasok sa bahay. Humanga ng matindi si Ines sa lakas ng tibay ng loob ni Lamang. Kaya pumayag siya agad na maging asawa nito. Subalit alinlangan pa ang mga magulang ng dalaga. Kailangan daw mag-alay ng bigay kaya o duri ang mga magulang ni Lamang bago makuha si Ines. Pumayag si Lamang at pinangakong babalik siya pagkaraan ng isang linggo. Kasama ng kanyang ina at ng mga handog at iba pang yaman, umangos siya pabalik sa ina at naghanda ng isang bangka na balot ng ginto. Pinuno niya ito ng iba pang ginto, mga alahas, mga estatwa at iba pang mamahaling bagay. Pagbalik niya sa Kandon, kasama ng kanyang ina, nangimbal ang mga magulang ni Ines sa dami ng kayamanang dala noong araw ding iyon. Ikinasal sina Lamang at Ines. Pagkaraan ng 3 taon, nagkaanak ng lalaki ang bagong mag-asawa. Isang araw, binangungot si Lamang. Alang-alang sa kanyang anak at sa mga ninuno, kailangan niyang pagdaanan ang makalumang gawi ng pahirap. Ayon sa masamang panaginip, dapat siyang sumisid hanggang sa sahig ng dagat upang hanapin ang gintong kabibi. Batid ni Lamang na ikamamatay niya ang gagawin. Kaya, nagdasal siya at nanawagan sa mga Diyos. Sinagot naman siya at binigyan ng pag-asa. Isiniwalat ni Lamang ang lahat kay Ines. Ang hirap na susuungin niya ang mga pahiwatig ng kanyang pagkamatay, pati na ang habili ng pag-asa na sagot sa kanya ng mga Diyos. Pagsapit ng takdang araw, dumumog ang lahat ng tao sa nayon, pati na sa mga kalapit sa paligid upang saksihan ang pagsisid ni Lamang sa gintong kabibi sa ilalim ng dagat. Subalit, bahagya pa lamang nakalubog si Lamang nang biglang umahon si Berkakan, ang dambuhalang halimaw na pating, at sinakmal ang bayani. Sa bahay, nakita ni Ines lahat ng pahiwatig na isiniwalat ni Lamang. Bumagsak ang kalan, umuga ang hagdan at nanginig ang kanilang anak na lalaki. Napahagulhol si Ines, patay na si Lamang. 3 araw, lumuha si Ines bago siya nagkalakas na lumabas at sundin ang mga habili ng mga Diyos. Inipon niya ang mga buto-buto ni Lamang na inanod ng dagat sa pampang at iniuwi sa bahay. Sunod na isiniwalat ni Lamang, binalot niya ang mga buto sa pulang sutla. Tumalikod at nagdasal ng nagdasal. Habang binubulong ni Ines ang mga panalangin, naririnig niyang unti-unting nabubuo muli ang kalansay at katawan. Pagkaraan ng ilang sandali lamang, lumitaw si Lamang na buhay na muli. Dahil dito at iba pang giting na ginawa ni Lamang, silang mag-asawa at ang kanilang anak ay pinatawan ng mga Diyos ng walang katapusang buhay at sila ay namuhay sa sagana ng mga bukid ng palay habang panahon. At dito na po nagtatapos ang buod ng biyag ni Lamang, mga kabinibini. Maraming salamat sa pakikinig at panonood.